Nagbabalik ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon at kasama natin dito sa ating studio ang Senior Communication Associate ng Meralco na si Ginoong Michael Garcia. Balikan po natin yung issue ng 4 pesos and 15 centavos na TNRO ng Korte Suprema. Opo, so usapin po ng yung na-TRO na rate, no? Insofar as Meralco is concerned, revenue neutral naman to sa Meralco. Ang na-TRO ay ang tanging sa generation component, no, ng bill. At napag-usapan natin kanina yung breakdown ng bill na tanging distribution charge ang sa Meralco at ang na-TRO yung sa generation charge. No? So, ang generation charge ay gumagalaw buwan-buwan. Yes. So, kung ano man yung naging pagtataas nung nakaraang buwan, ay independent naman yun dun sa usapin ng TRO. Na. Yung naging pagtataas nung nakaraang buwan, well, resulta mostly ito nung naging kakulangan ng supply sa kuryente. Mostly due to Typhoon Glenda. Kasi nung nagkaroon ng bagyo, no, na si Glenda, marami mga power plants din yung hindi naka-deliver ng power. Either because nabaha sila, may nasira sa facility nila, or yung iba naman, ready sana magbato ng kuryente, pero may mga ilang naka-down na transmission line. So nagkaroon tayo ng tight supply situation during that time, especially nung week following Typhoon Glenda. So mostly yun yung naging reason for the increase last month. Pero good news, no? Although I don't have the final figures yet, no, as of now, tinitingnan natin na maaaring magkaroon ng pagbababa sa generation charge for the billing month of September. And the reason for this is less than expected yung naging outages naman ng mga ilang planta for the past supply month. Ayan. So, maganda yung naging sitwasyon noon. So, in-expect natin na magkakaroon ng pagbababa sa rates natin for this month. Dahil yata pumasok ang tag-ulan, hindi masyadong mainit, no, hindi gumamit ng mga aircon at kwan, so mas Pero balikan nga natin yung usapin nga nung 4 pesos. Are you saying that even if there's an increase no sa presyo ng kuryente, fixed naman yun sa inyo Yes. At sinasabi mo nga 18%. So, ang nagiging problema na lang dito, hindi sa Meralco kung natitiro, mas pa sa generators. Dahil sila yung nagbebenta ng kuryente sa spot market. So, if ever they're not able to collect, dapat mahaba yung PC nila. Totoo ba yan? Kumbaga, kung may epekto man yung hindi pagka-single sa rate na yun, ang tama nun ay sa mga power generators. Actually, for Meralco, no, sa amin kasi, every year lang kami gumagalaw yung rates namin. No? Noong July, nag-implement kami ng around 15 centavo reduction para sa distribution charge. Ayan. At itong rate na to will prevail for the next 12 months starting ng July. So, until siguro mga June or July next year, yun po yung mag-prevail na rate for distribution charge. Nag-reduce kayo? Nag-reduce pa po kami. Pero ang transmission charge na sinasabi nga ninyo, yan ba'y pumapasok rin at nag-apply pa rin kayo sa ERC? O hindi? Ang tanging ina-apply po namin sa ERC yung sa distribution charge. Yes, I mean the distribution charge. Yes, you still apply that. Apo. At inaprobahan naman po iyon. Nagkaroon nga po ng pagbababa sa distribution charge. Yung 18% is there, if you know, no? How do you break that down? Yung 18% na kinokolekta ninyo? Well, nandiyan po yung sa supply, metering din po ng Meralco, no? At siguro para sa residential customers, siguro mga around hindi ko alam yung eksaktong datos po natin ngayon, no? Pero yung sa distribution component ng bill, mga around mga 1.56 pesos yan per kilowatt hour. Ayan, compared siguro sa masasabi natin average ng generation charge naglalaro mga 5 to 6 pesos, ganun. So, makikita natin naman na maliit na component lang ng bill ang sa Meralco. So you would say yung 18% ang distribution charge, and if you want to increase that, may fixed, you can't go beyond a certain percentage or certain amount. Ano yung formula doon? Well, may 5 building blocks yan, no? Yung sa pagko-compute ng rates, no? Nandiyan yung mga, siguro, capital expenditure, OPEX, pero lahat po ito sinusumiti namin sa ERC para kanilang pag-aralan at sa aking pagkaalam, nagkakaroon din po ng mga public hearings na para yung publiko naman, kung meron silang gustong ipahayag, na ay maisumite rin nila yung kanilang posisyon sa ERC bago magkaroon ng final approval dyan sa rates na yun. And then yung sinasabi nga ninyo na
na 1 year effectivity ng yung decrease ninyo na 16 centavos. 15. 15 centavos. Sino nagsiset nung period na yun? Can you have that longer No. or is that the ERC that sets Every that? year po yan. So it's fixed every year? Yes. Ganito lang. Ganito So lang yung distribution charge na aming maaring masingil kada regulatory year. At usually sa July po nagsisimula yun ang taon. So, next July, baka iba na naman pa. Mag-iba. You may further decrease it or increase it. At depende po yan sa magiging performance din ng Meralco. No? One of the reasons bakit namin napababa din yung rates namin is because of yung efficiencies din sa pagpapatakbo ng distribution facilities natin. So with more efficiency, napapababa natin yung mga cost natin. Balikan natin yung binanggit mo kanina na ngayong September magkakaroon ng decrease, no? Bakit kaya magkakaroon ng decrease sa singil ng kuryente? Well, most of that decrease will be coming from the generation component of the bill. No? At tulad ng nasabi ko, medyo naging kaunti lang yung mga naging outages ng mga planta for the past month. So, with more supply, mas stable yung prices natin. Mas stable yung prices. And with regard to maintenance, no? Sa Meralco side, yung parating tinitignan ngayon, syempre ninyo, as a distribution company, yung mga transformers ninyo, yung linya. How often do you oversee your lines? Is it only when a typhoon comes and it's falls down that you Patuloy po yung yung pagme-maintain na natin ng ating mga pasilidad, no? Non-stop po 'yan. Kapag may mga nakita kami mga poste na medyo kumiling ng konti, iayos natin yung pagkatayo ng poste na 'yon. Pag may mga medyo lines tayo na nagsasag, yun, idediretso natin 'yon. Mapapansin natin patuloy yung mga pagkukumpuni ng mga Meralco crew, no? Or makikita natin yung mga trucks sa mga kalsada, no? Kahit hindi naman panahon ng bagyuhan. Pero syempre talagang pag yung mga panahon ng bagyuhan, malaki yung tama din sa amin yan, no? Dahil talagang daan-daang mga poste ang natutumba rin, no? Especially nung bagyong Glenda, no? Isa yun sa talagang pinaka-naka-apekto sa aming bagyo, no? In the history of Meralco, no? So, agad naman nating naibalik sa normal yung power facilities natin, no? After Glenda, siguro a few days after that, na i-restore namin 100% within Metro Manila. Is there any, at least in the pipeline, no, or any thought process na para maiwasan itong pagbagsak ng mga poste pagdating ng bagyo? Dahil alam naman natin talagang hindi natin maiwasan yung bagyo. Meron nga dati nag-legislate, sana bawal ang bagyo dito sa Pilipinas. Pero natawa lang ang mga tao. Is there anything in the pipeline that to go underground, to put your lines underground para maiwasan ito? That is something that we're studying, no, and exploring. Pero syempre, alam natin na kapag underground, mas may kamahalan yan versus yung overhead ng mga linya natin. No? So, pinag-aaralan yung selective na areas. Yung selective underground na paglilinya. No? Kung mapapansin natin sa mga ilang areas dito sa syudad, no? Wala na tayong makikita mga poste. Siguro sa Fort Bonifacio, no? Ilang areas sa Ayala. Yes. Ayun. So, for this development naman, mas masagot yung developer. Yung developer. Ayun. So, we're exploring the option of paano mai-underground din para sa ilang mga lugar pa, no? In the future, para maiwasan na yung mga pagtumba ng mga poste kapag yung ganitong mga malalakas na bagyuhan. May ginagawa bang paghahanda ang Meralco sa itong napipintong, well, of course, alam ko, you will just tell me na distribution, no? Pero pag napipintong pagtaas nga or pagkakaroon ng shortage of energy dito this coming summer months? Well, sa parte ng Meralco, patuloy yung coordination namin sa Department of Energy, ayun, sa NGCP, sa mga power generators din, at least within our sphere of influence lang. At yun po, naghihikayat pa kami ng mga ilang mga customers namin na mag-join dun sa interruptible load program na para makamenos doon sa magiging overall demand come the summer months of next year. No? And yun, hinihikayat namin yung mga customers namin. Aggressive kami doon sa campaign namin ng energy efficiency
para sa baka menos tayo doon sa ayun nga sa tinatawag na demand side naman kasi we have the supply side, other side of the coin would be the demand, no? So ano yan, Yes. demand supply situation yan, no? Either pag mayroon kang kakulangan sa supply, sana bumaba yung demand mo para hindi naman maging malaki yung diferensya. So, may mga tips kami sa mga customers namin, paano mas mapapababa yung konsumo nila, paano sila mas magiging efficient sa mga paggamit nila kanilang mga appliances. Na. At siguro yung sa pakikipagkontrata rin namin sa mga power generators na nag-explore kami ng mga short-term power contracts with them para effective siya during this mga period na kung saan may kakulangan tayo sa kuryente. Binanggit mo nga yung kontrata, yun ang papasukan ko ngayon. No? Paano natin, nakikialam ba well, syempre, alam natin, bumibili tayo sa spot market kung minsan, or if not, we seek out the power generators and contract with them for a certain period of time. Yes. Paano niyo pinipili yung sino yung power generator na kakausapin ninyo? Of course, in-explore namin yung mga iba't ibang power generators na nakipag-usap kami, kung sino makapagbigay sa amin ng gantong amount lang, no, for a specific period. Kasi siguro may mga power generators na gusto nila long term, no? So hindi rin naman feasible 'yan, no? Kasi yung kakulangan sa kuryente for this period lang naman, no? So depende sa magiging agreement din at kung yung cost ba nila ay reasonable, no, given the tight supply situation. Ayun. So nung nakaraang summer din, nagkaroon tayo ng mga ganyang short-term power supply agreements with some power generators at masasabi natin na nakatulong rin yan somehow para ma-boost yung supply ng kuryente noong nakaraang summer months. Kung kailan mainit, mataas yung demand for power. Ayun. Paano makakasiguro ngayon ng mga consumers na yung pinipili ninyo magsusupply sa inyo na kuryente, yun ang pinakamababa? Dahil sabi nga nila, dapat free market ito. Pero kung minsan hindi masyadong transparent. As a matter of fact, yung spot market nga, meron ngayong mga katanungan dapat ma-regulate na rin dahil sobrang taas kung minsan yung pagbenta ng kuryente dito. So paano natin ma-ensure sa ating mga consumers na Meralco is doing its best to make sure that what they contract is the best price for the consumers? Opo, lahat po ito ay pinag-aaralan at sinusumite sa Energy Regulatory Commission, no? At nagdadaan sa masusing pag-aaral nila bago nila aprubahan itong mga kontrata between Meralco and sa mga power generators. Hindi naman natin masabi na talagang mababa talaga yun kasi ayun nga, may tight supply situation ka. Pero reasonable, at least for that particular period. Na, Kasi rather than having no power at all, ayun, pupunan mo. Kawawa yung mga Hindi naman hindi natin sinasabing mahal, no? Pero reasonable. Kasi rather than having no power at all, kailangan mapunan mo yun. Kasi siguro a little higher than yung ibang normal contracts, no? Pero within a certain range lang naman. And sinasabi nga ng ilan sa atin, the most expensive power is having no power at all, no? At ayun, lahat po ito ay pinag-aaralan at inaaprubahan naman ng regulators natin. Pero masasabi mo ba, kaya nga nagkaroon ng temporary restraining order nung nakarang taon, nagkamali ang ERC. They were sleeping on their jobs. Kaya nakita ng Korte Suprema ito at inaabangan nga Ito yung isang desisyon kung saan inaabangan nga ng tao na masasabi ba talaga na yung ERC ginampanan. At later on, nakita nga natin, after what the Supreme Court did, no, yung ERC biglang nagising, no, and started doing its job, started trying to show that they did not make a mistake, no. Ano masasabi mo kung bakit nangyari nga yung nangyari last year? Opo, yung pinaka naging dahilan naman nung pagtataas nung November, December of last year, is yung kakulangan sa kuryente. And in fairness to ERC, medyo labas naman sila sa usapin ng supply ng kuryente. Ayun. So, nagkasabay-sabay yung outage ng mga planta at that time, no? Kaya sumipa rin yung presyo sa WESM. And meron tayong mga rules na tinatawag sa WESM, yung mga must offer rule, na dapat mag-offer yung mga planta para makadagdag sila doon sa supply. Pero yung mga ibang planta, imbis na mag-offer, kumbaga hindi nila
for yung available supply nila. Kaya nagkaroon din ng spike, no? At nagkaroon ng mga ilang remedies para hindi na maulit ito, no? Yung price cap sa WestM from 62 pesos, ngayon ibinaba na sa 32 pesos. At nagkaroon pa ng secondary price cap, no? Wherein, kunyari, within a certain 3-day rolling period, pag lumampas sila doon sa threshold na a little more than 8 pesos, ang magkikick-in na price is yung a little more than 6 pesos. So, marami na safeguards sa WestM din ngayon. At nakakatulong yan para mapababa yung generation charge natin. Well, any parting words, Mr. Michael Martinez? Garcia po. Sorry, Michael Garcia, first visit dito sa Tama po. Get It Tama Straight po. with Daniel Razon para sa ating mga kasambahay na nanonood. Opo, ang usapin siguro ng kuryente medyo komplikado, no? Marami po tayong mga components sa ating industriya. Ayun nga, nabanggit ko na siya ng generation, transmission, distribution. At ang ilan sa atin, first time natin naririnig itong mga bagay na to, no? Patuloy po yung pag-educate natin, no? Sa Meralco, sa ating mga customers, kung paano rin sila makatipid sa kanilang pagkonsumo ng kuryente at makakatiyak sila na ginagawa ng Meralco ang lahat ng kaya nito para mas mapababa ang halaga ng singil, no? Nakikipag-usap kami sa mga tamang sangay ng gobyerno, pati sa aming mga suppliers, para in the end, ang makinabang ay ang ating mga customers din naman. Maraming salamat po, Ginoong Michael Garcia, Senior Communication Associate ng Meralco. Muli, sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Congressman Erin Tanyad, dito lamang sa programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.